What's up mga kasang? So ayun no, nagpakita nga sa atin si Haring Araw at tingin ko hindi na uulan yan no. Makalipas sa isang linggo, grabe isang linggo nag-uulan. At ngayon ay tumigil lang nga kaya marami tayong trabaho na gagawin. So ang una sa mga gagawin natin no, dahil nga nag-uulan, itong bubong namin sa likod nagkaroon na ng mga konting tulo. So nakausap namin yung may-ari ng bahay na ipapagawa na nga daw ito dahil matagal na rin naman nilang plano talaga yan. So i-upgrade yung bubong sa likod. Ang problema yung mga aquarium natin dito siyempre hindi makakagawa yung mga construction kung nandyan yung mga yan. So buti na lang no, hindi pa nangingitlog itong ating binibreed na SRD. So ang problema ko itong mga maliliit na to. Yan, kailangan natin kasi ilipat lahat. Ngayon ang gagawin ko, tatanggalin ko lahat ng mga aquarium ko dito at ililipat natin lahat. Ito yung ating NMAX. Yan, aalisin natin lahat yan. Kaya medyo matrabaho yan, pati itong aquarium na to. At yung aquarium na yan, pati ayan o, hanggang doon yan tataas tataasan daw yung bubong, tapos babaguhin lahat. So kailangan matanggal to, kundi madudumihan to, masisimentuhan, ganun. So kailangan natin tanggalin at hindi ko alam kung saan ako magsisimula no. Napakarami ko na palang PKBM dito na palalakin. Yun nga, yung mga nanganganak pa lang yung ating yung gapi natin dito. Hindi ko alam kung sana hindi sila maistorbo no, dahil gagalawin natin sila. Ang ganda pa naman ng tubig nito. So yung mga tub natin dyan, kailangan kong ilipat or ano bang gagawin natin dito, hindi ko pa alam. Yung mga aquarium kailangan ilipat. So yung mga aquarium, given na yun, na ilalagay yun sa harapan. So naisip ko na linisan yung ibang aquarium natin. May mga binakante ako dyan. At ililipat ko yung mga isda muna dito. So dito sa baba, dito ko na ilalagay yung mga fry natin na HB14. Ready ko na yan para magkasama sila dyan ng HB12 natin sa taas na paubos na. Yan, paubos na yung ating HB12. Tapos yun. Dito naman sa kabila, dito ko balak ilagay yung breeder natin. Yan, dyan. Tapos, subukan pa rin natin sila i-breed dito. Pero medyo mahirap i-breed kasi dito, medyo malamig. Gaya nga nitong binibreed natin noong nakaraan na ito yung tatay ng HB12. Yan, hindi sila nag-breed. Dahil nga malamig yung panahon, hindi sila nag-drop. Ito yung babae, hindi nag-drop. Yun kasi yung problema So, yung nilalagay ng bike ng anak ko na yan, ilalagay pa natin dyan yung isang dual stand natin. Dalawa pa yung dual stand ko, hindi ko alam kung saan ko ilalagay yung isa. So, unahin na natin, ilipat muna yung mga isda, no? Tsaka na natin isipin kung saan ilalagay yung mga aquarium. Kasi kailangan ko na rin alisin to at para mapagawa na nga yung bubong dito sa likod. So, itong female, ilipat na rin natin. Ito lang naman na madugo dyan yung mga fry. Dahil medyo marami at mahirap hulihin yan. So, ito yung ating female. Lalagay natin lang yan dito sa 20 gallons. Kaya ready na natin yan dyan. Tuloy natin yung breeding. Siyempre, kung saan mangingitlog, ito yung tights. Lagay na rin natin. Kasama yan dyan. Baka dito sila mangitlog So, i-prepare na rin natin, no? Hinihintay na lang naman natin mangitlog yan. Tapos, siyempre, divider. Ayun yung divider. Hindi natin pwede pagsamahin sila agad. So, ayan. Ganun pa rin naman ang ayos, no? Nilipat lang natin sila ng lugar. Buti na lang medyo marami akong bakante at nailipat-lipat natin yung mga isda natin. Kunin naman natin ngayon yung male. Yan, ang date lang ng male ko guys, no? Pero proven breeder na to. Binili ko to, proven breeder na ng isang beses. Tapos, ayun nga, na-breed na rin natin ng isang beses dito. Ito nga yung tatay nung HB14 na SRD yan. So, yun. Di ko pa alam kung ano itsura ng magiging anak nila dahil maliliit pa. Tignan natin yung batch 1. Kung anong itsura. Pero hanggat hanggat bata pa, i-breed natin na i-breed yan. Kahit wala pa yung sample ng batch 1. Dito ko nilagay ito para malapit doon sa saksakan. Kasi malamig nga, baka lagyan ko ng heater to. Lagyan ko ng heater para kung sakali, baka mangitlog na. Kaya dyan ko nilagay yan. So, yun. Napakarami pa natin gagawin. Ito namang ating NMAX. Yan, lipat natin doon sa na water change ko na 15 gallons. Ito, hindi ko alam kung anong gagawin ko dito. Kung ibebenta ko ba or Kasi parang ang bata pa niya para i-breed. Tapos kung ibebenta naman natin, hindi ko alam. Bibili kaya? Sa tingin nyo?
Maganda rin naman tong NMAX na to, no? Ang di ko lang masyado trip kasi hindi masyado malaki yung cock niya. Pero yung pattern niya yan, no? Full, ano naman din, halos full mask. Tapos yan, crossover pearls yung cock. Medyo maliit lang, no? Hindi ko alam kung mag-groom pa to. Yan, binigay lang sa akin to ni Reborn Crossbreed. So, yan, medyo matagal siyang lumaki. Dito muna natin ilagay. Yan. Kung sakaling merong magkagusto, benta ko ng ano yan. Nang mura lang naman, hindi naman gaano kamahalan. Kung may bibili lang, kung trip nyo. Tapos dito naman sa baba, dito naman natin ilalagay yung mga fry. Yan, na-ready ko na rin dyan. Ito naman ating female na Alawi jeans, no? Tagal na nito, grabe, hindi ko pa rin na-breed yan. 2 taon na sa 2 taon na sa akin to. Hindi ko pa rin na-breed. So, ayan, buhay pa rin naman siya. Diyan muna siya. Tapos, ito na yung medyo madugo, no? Dahil nga, maliliit pa yung ating fry. Tatry natin mahuli lahat. At sana walang ano, no? Walang maipit. At sana maging okay sila pag nilipat. Yan, medyo maliit pa kasi ito. Mga 1 month old pa lang to na fry. Yan. So, dito natin ilalagay yan. Konti lang nito guys, yung ating HB14 batch 1. So, yung mga kasang, no, nahuli ko naman lahat. Ayan, no. Konti lang, di ba? Medyo maliit pa sila. Ganyan kalaki ang ano, ang 1 month old na flowerhorn fry. From egg, 1 month old yan. So, yung mga nabibili yung mga fry, usually mga 2 months old yan. So, dito na natin ilalagay yan. Hanggang sa lumaki na sila dyan, hanggang sa ibenta natin. For sure, hindi ko ito ibebenta ng, ng wholesale kasi konti lang. So, bebenta natin yung pa isa-isa. Kaya grow out. Mga ano pa yan marirelease. Siguro September, October pa, mga ganun. Yan. Pero ngayon, dyan muna sila. Tingnan natin kung makapag-breed pa tayo ng isang batch, no? Kasi ito, ang dami nito sanang nag-hatch eh. Kaso ang konti ng mga natirang matibay. Medyo mabagal din sila lumaki dahil inabot sila ng taglamig. Taglamig, walang tube effects. Yan. Hirap ng buhay nila. Pero may nakasurvive pa rin. So yung mga kasang, okay na yung mga ililipat nating isda, no? Yung NMAX natin nandito. Yan, binibenta ko yan. Binibenta siguro 1K, pwede na yan sa 1K. Kaya na magpalaki ng cook kung kaya nyo palakihin yung cook. Yan. May cook naman siya kaso hindi gano'ng kalaki pero maganda naman yung pattern. Pwede na sa 1K yan, no? Tapos yung mga binibreed natin, yan, nakaayos na yung mga breeder natin dito. Yan, sana mag-breed naman kayo, no? Matagal-tagal na ako hindi nakaka-breed ulit. Naubos na yung ating mga fry. Yan, pati yung HB12 natin nandyan. So ito na ang ating susunod na gagawin, no? Nakakapagod yung paglilipat ng isda. Mas nakakapagod itong maglipat ng aquarium dahil tatanggalan ko muna ng tubig yan isa-isa. Tapos bubuhatin natin isa-isa. At ako lang din syempre mag-isa. Ito mahirap eh. Hindi ko alam kung ano talaga gagawin dito. Paano natin? Lagay na lang siguro natin dito sa ilalim. Baka pwede naman sila ilagay dyan. Stockpan ko na lang, no? Para pag may gumawa nitong bubong. Kasi yan, di lang basta bubong gagawin dito eh. Tataasan pa yung pader. So, kailangan pa magsemento dyan. Semento bago yung pader. Bubong. So, yun mga kasang. Nailipat ko na yung mga aquarium, no? Ang kalat. Grabe, sana hindi magalit si Mrs. Wala kasi si Mrs. dito. So, ako lang mag-isa. Hindi niya pa nakikita yan. At kung makikita nyo, no, grabe, umarte pa ako dyan. Sobrang pagod. At ayun. Ito naman ang susunod nating i-drain. Nalabas natin. May isda pa nga yun dyan. Nilipat natin. Grabe ito, malinis na. So yung mga kasang, no, ito yung itsura natin sa labas. Dito ko muna nilagay yung isang dual stand natin. Tapos may extra pa ako dyan mga aquarium. Nalinis ko na rin yan. Hindi ko na pinahid sa inyo kasi wala naman kayong makikita ng ano dun eh. Maganda dun eh, kundi maglinis lang ako. Tapos dito may isa pang space, no? Para sunod-sunod yung ating mga breeder dyan. Tapos sa pinakakaliwa, meron pa tayong isang dual stand na ilalagay dyan. So, ganyan muna yung tsura ng ating isdaan dito. Di ko pa alam kung anong mangyayari, no? Tapusin muna natin yung papakonstruct natin sa likod. Ayun, update ko ulit kayo sa mga susunod na video. Maraming salamat sa mga nanood. Peace out!